Hello, magandang araw sa inyo lahat. So balik tayo sa dating style natin, 'di ba? Nabaha kasi 'tong lugar namin, men eh. Hanggang dito yung baha oh. Hindi ko hindi ko ina-expect na na lalala. Kasi nung umaga, hindi naman talaga kasi kami binabaha. Malakas ang ulan nung umaga. Tapos nakikita ko diyan sa natatanaw ko dito sa bintana. Yun, oh, may tubig, pero hindi siya considered na baha eh. Alam mo yung tubig na inaanod lang. Kasi hindi talaga kami binaba dito sa Valenzuela. Ano lang, mataas to lugar namin eh. Tapos nung habang nagva-vlog ako nung Wednesday yata yung time na yun, nagsisigawan na yung mga tao sa labas. Tapos nakita ko, yung takbo nila, alam mo yung splash, chuk 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 chuk, gumagano na mukhang baha na nga yata yun. Di ba pag sa dagat, sino nakapunta na, I'm so sure lahat naman kayo nakapunta na sa dagat. 'Di ba? Pagka alam mo yung medyo na tapos tumatakbo kayo, gano'n na yung tunog. Di iba na. Nakita ko, yung gulong ng dalawang motor ko, parang malapit na sa kalahati. So, ang ginawa ko, siguro sobrang lakas lang talaga ng ulan, in denial pa rin ako na babaha. 'Di ba? Sobrang lakas pa rin ng ulan. Then, dinala ko dun sa kapitbahay namin. Di tuloy na naman ako sa vlog, ano? Maya-maya na nagsisigaw na naman uli. Inaabot na din pala dun sa hanggang sa paglabas ko niyan, hanggang tuhod na yung hindi, pero hindi pa naman medyo mataas tong bahay ko eh. Hindi pa naman pinapasok dito sa loob, pero hanggang tuhod na sa labas. Di takbo ako. Dinala na namin sa gate ng subdivision yung mga sakyan. Putya, pagbalik ko dito, may tubig na dito sa loob ng bahay. Pero maliit pa lang. Medyo relax pa ako. Ganyan, hindi naaakyat yan. Pucha, hanggang sa tumaas ang tumaas. Yung mga bagay dito sa wala akong naisalba dito eh. Ang inuna ko kasi, itong computer, inakyat ko na. 'Di ba? Yung rep, hindi ko alam kung paano, kung gagana pa ba yan or ano eh. 'Di ba? Hanggang dito, ang maximum na taas hanggang dito. Kaya pansin niyo yung sombrero ko medyo okay. Pero hanggang dito yan. Yan, hanggang dyan. Hindi siya pero dito putik lahat yan. Talagang 2 araw ako nag-scrub dito sa bahay. Sobrang putik talaga, man. Ganun pala yung karanasan ng no? Ng talagang nabaha, 'di ba? Kaya napansin niyo yung vlog ko nung last time, yung sa video ni Donsky. Umuulan-ulan nandun ako sa taas nagbo-vlog ako eh. Ang hirap pa namang umakyat sa taas dahil yung tuhod ko, 'di ba, may damage pa, 'di ba? Buong araw ako nun, grabe. Anyway, mga kababayan ko, normal na tayo. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay video ni Tito Mars regarding, ito yung binavlog ko noon na na naputol dahil sa baha. So, itutuloy natin ngayon, mga kababayan ko. Ano ba ito sinasabi ni Tito Mars? Pansin ko si Tito Mars, usually ang content nito ni Tito Mars, ano, kung ano yung ayaw ng nakararami, dun siya kakampi. Pero this time, ang strategy niya, kasi itong makikita niyo yung picture na to, parang to eh. Parang imahe ito ng teleserye, men eh. 'Di ba yung aalipustahin yung mahirap, tapos may isang nagsasabi. Ito yung dahilan kung bakit sila napicturan. Yan. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit sila napicturan. Alam mo kung ang ginawa na lang sana neto ni Sir, pinaupo niya na lang sana yung waiter eh, para nag-usap lang sila ng casual eh. No? Para hindi napansin na parang inaalipusta. Hindi naman daw pang-aalipusta yung ginawa niya. Yan ay pag-educate lamang daw. Dun sa unang content ko, may nag-correct nga pala sa akin. Dun sa unang content ko, some of the post pala daw ay ginawa ng fake account. At chinek ko, fake account naman po talaga. May nakita akong page na nakapangalan kay Jude Bacalso, tapos puro panlalait sa mga mahihirap yung nakalagay doon. 'Di ba? Na kung titingnan mo, parang hindi na siya realistic talaga na tingnan.
Anyway, mga kababayan ko, so ito yung re-react natin ngayon. Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka ng mga tao sa paligid mo na sir? Mukha ka naman talagang sir. Sa itsura na yan, mapagkakamalan bang ma'am yan, ha? Doon lang ho tayo sa katotohanan. Pasensya na pero hindi ho talaga siya mukhang babae. Mukha siyang lalaking nag-makeup, nagkulay ng buhok, nagsuot ng damit pang babae, para kunyari, babae siya. Humingi na ng pasensya sa yung waiter na na-misgender ka at natawag kang sir. Pero anong eksena mo? Ganda-gandahan ka na hindi mo tinanggap yung pasensya ng tao. Ito kasi ang problem. For me pa, hindi naman tanga-tanga yung waiter eh. Yes, pagbibigyan natin, doon tayo sa point of view ni Jude Bacalso. To be fair naman sa kanya, offensive nga naman yun, nag-effort ka na mag-makeup, magpakulay ka ng buhok. Pero you can't deny the fact na mukha ka pa ring bading dyan, men eh. Just sa style mo na yan eh. 'Di ba? May mga times kasi, may nakita ako video dito ni Sir Jude Bacalso, na mukha naman talaga siyang babae, katulad nito. About being a woman is actually the unfair advantages that we 'Di ba? have. as a Naka-skirt kasi siya diyan eh. 'Di ba? For me, hindi naman tanga-tanga siguro yung waiter na pag naka-skirt ka, tatawagin ka pang sir. 'Di ba? Para kasing 'yon, pag nakadamit ka kasi ng pambabae talaga mismo. Ito kasi parang pa to eh. Damit LGBT yung dating niyan eh. Hindi talaga nag-i-scream na pambabae ka. Pero kung halimbawa ikaw ay nakapalda na, siguro man, common sense naman, ang tanga-tanga naman kung tatawagin ka pang sir. 'Di ba? Pero diyan kasi aware kasi yung waiter na bading ka. At syempre, base siguro sa paniniwala na tayo ay siguro pinalaki itong waiter na to na ang alam ay kinreate tayo ng Diyos na babae at lalaki lang. 'Di ba? Pero I think naman to, aware naman yung waiter na nakaka-offend siya kung simpleng sasabihin mo na lang na, sir ka dyan. Yung bibiruin mo na lang, sir ka dyan, ang ganda-ganda ko, sir ka dyan. Siyempre, mahihiya na yan ay, sorry po, ma'am, sorry po. Gaganon na yan eh. Hindi mo na kailangan lecture ng 2 hours yan. Di ba? Yung part kasi parang siguro dito na siya, naapakan siguro yung ego niya or pride niya na kailangan niyang diinin. Pero kung tutuusin, yung simpleng pagkakamali na ganon, pwede mo daanin sa biro. 'Di ba? Ang ganda-ganda kong to, tatawagin mo kong sir. Mga ganong biro. 'Di ba? Hindi naman na siguro yon. Hindi na siguro tatatak na sa isip ng waiter yon na sa susunod na may ganyan, ay alam niya na yung gagawin niya. Hindi mo na kailangan lecturean. Diba, men? Ang nangyari, napatayo yung tao ng 2 oras dahil sa masyado mong ka-feeling-feelingan. Hindi mo masisisi na matatawag kang sir dahil mukha kang lalaki. Yun ho ang katotohanan. Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Pag tayo nagkita tayong dalawa, hindi kita mapagkakamalang babae, pasensya na. Bakit ka Pagdating kay Tito Mars, parang okay lang na magsalita ng ganyan. Pero pagka manggagaling sa straight yung sinasabi ni Tito Mars, yan? Pwede siyang akusahan na homophobic or discrimination. Nanggaling din sa kapwa niya LGBT, kaya okay lang yun eh. Parang yun, 'di ba, sa mga Americans, sa mga blacks, 'di ba? Alam niyo yung N-word, yung niga. Kapag kapwa nila itim yung nagsalita nun, okay lang. Pero pagka puti yung nagsalita nun, malaking kontrobersya yun. 'Di ba? Yung N-word.
ka nagagalit? Bakit parang galit na galit ka sa waiter na natawag kang sir? Mukha ka naman talagang sir. Ito yung mahirap sa ibang parte ng LGBTQIA+ community, mga kabaklaan, lalong-lalo na sa mga transgender. Na alam nyo yun, akala nyo ba masyado silang privileged? At some degree, alam nyo medyo, ako dyan, medyo agree ako dyan, Hindi naman lahat, pero kalimitan, ganyan. Kalimitan, ito mga kababayan ko, tandaan nyo, mga kapatid ko na nasa LGBTQ na member, tanggap naman na kayo sa society eh. 'Di ba? Katulad nung sinabi ko doon sa unang vlog ko regarding this. Nung araw kasi kasalanan niya maging ganyan eh. Lalo na sa Middle East, 'di ba? Kasalanan niya maging ganyan. Pero ngayon tanggap na kayo sa community eh. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng at some of you successful talaga at mga mayayaman talaga yung iba sa inyo. 'Di ba? Actually nga, yung iba sa inyo bumubuhay pa ng pamilya eh. Kumpara doon sa mga tunay na lalaki talaga. 'Di ba? Pero mga kababayan ko, you have to understand na komplikado kasi yung situation nyo. Yung paggalang diyan sa paniniwala nyo ay nakakamta naman yan dahil sa pamamagitan ng ng pagtanggap na sa inyo. Kasi sa totoo lang hindi naman kasalanan yan eh. Hindi naman kayo nang bubudol niyan kapag ka sinabi na yes, may mga kokontra sa inyo na labag-labag sa Bible Pero wala naman kayong nabubudol niyan. Wala naman kayong ako sa tingin ko, wala naman kayong niloloko, Pero sasabihin na iba, niloloko nyo yung sarili nyo dahil, hindi, kayo naman ang apektado doon eh, di ba? Kung nakikita nyo naman yung kaligayahan nyo doon sa part na yon, support naman ako doon. Kaya lang, kung kayo ay inuunawa, kung may nagkamali din sa inyo ng pag-address, ay unawain nyo din naman. Di ba? Kasi maybe, yung nagsabi sa inyo ng sir or na misgender kayo ay may paniniwala na dalawa lang talaga ang kasarian ng tao, babae at lalaki. Religiously speaking, di ba? Hindi naman galing imbento yon para awayin nyo. Di ba? Hindi naman katulad ng imbentong White Lady ni Donsky at ni Kuya Red yan na hindi mo pwedeng igalang. Kasi kahit kailan hindi mo pwedeng igalang yung pamimeke ng mga yon kung naniniwala kayo na totoong white lady yon. Kasi mamaya yun na naman papambara sa ba't yung paniniwala namin doon sa mga multo nila, Kuya Red, pinakikialaman. Talaga namang mali yun. Kahit saan tayo makapunta. 'Di ba? Pero ito kasi, binibigyan ko kasi ng opinion yung paniniwala. Kaya you have to deal with it eh. I'm so sure, lalo na yung waiter na yan, kung may paniniwala man siya at nasabihan mo siya ng ganon, sa susunod, alam na ng waiter yung gagawin niya. Hindi mo na kailangan i-seminar ng 2 hours yon for me. Simpleng biro lang, ubra na yon. Nasa susunod, ay ito na naman, baka mamaya mapagalitan na naman ako. Hello, ma'am. 'Di ba? At saka halimbawa kung talaga nakadamit ka ng pambabae at tatawagin ka pa rin sir, ang tanga naman ng waiter na yon. 'Di ba? Kaya ka lang natawag ng sir kung makikita mo kasi yung picture. Katulad nung sinabi ko, may nasabi ba ako kanina na mukha ka talagang bading. Hindi ka naman talaga mukhang babae doon sa itsura mo ngayon, kaya ka natawag na sir. 'Di ba? Yun lang naman na yung form na pagrespeto at paggalang sa inyo ay nakamtan nyo na dahil pinapayagan na kayo. Dahil nung araw kasi derogatory talaga yan eh. Pag sinabi mong bading ka, synonymous nga sa pagiging duwag ang bading nung araw eh. Di ba? Bakla ka, ibig sabihin bading ka, ibig sabihin duwag ka nun. Pagka sinabi, pero ngayon iba na. Kaya kaya lang dahil nabigyan kayo ng chance na magkaroon ng lugar sa society natin,
yung pang-unawa din, ay hindi naman kayo lagi ang dapat uunawain. Umunawa, kung mali man yung nagawa ng waiter sa inyo, unawain nyo na rin lang. 'Di ba? Kayo ba, halimbawa, sa isang lugar, ano, na gusto nyo ba i-seminar din kayo? ng 2 hours na tungkol sa pagiging bading? Na sasabihin, kayo, hindi tayo ay, ano, babae at lalaki lang ang kasarian natin. Kaya lalaki talaga kayo. Gusto nyo ba ganunin kayo? Diyan sa paniniwala nyo na yan? 'Di ba? Alam nyo naman sa sarili nyo, hindi naman kayo nang bubudol para kastiguhin kayo. Wala naman kayong ginagawang kasalanan. 'Di ba? Yung waiter na yon, may ginawa bang kasalanan yon nung natawag kayong sir? Wala. Pagkakamali, meron. Pero yung kasalanan, wala. Kasi katulad nung sinabi ko nung unang reaction video ko, yung pagtawag kasi ng sir, ay paggalang din yun eh. Ibig sabihin kaya kayo sinisir nun, superior kayo. Pinaglilingkuran kayo. Kasi nga, di ba, ang meaning ng sir, Old English yan ng Lord eh. Yung sir, yung mga knights, di ba, sir ang tawag sa kanila. Porkit nagsuot na sila ng mga damit pambabae, nagpahaba ng buhok, nag-makeup, babae na sila. Feeling nila, babae na sila, pero ang katotohanan, hindi ho kayo babae. Lalaki ho kayo na nagko-costume ng damit pambabae. Yun ho yung katotohanan. Yun naman talaga, di ba? Alam naman sabihin kong babae kayo. Hindi po kayo babae dahil hindi nyo po Powerful yan pag nanggaling mismo sa kapwa na LGBTQ member. Pero pagka hindi miyembro ng LGBTQ, yari ka. Pwede ka i-crucify ng mga yan. Pero dahil si Tito Mars ay miyembro ng LGBTQ, parang hindi ito naging sensational no? Subukan mong pare ang magsalita niyan. Yari na naman ang mga Katoliko. kayang magluwal ng sanggol. Period. Masyado kayong ambisyosa. Masyado kayong mga feelingerang babae kayo, di ba? Hindi ho kayo babae, tanggap. Hindi ako, for me, kung halimbawa, feel nilang babae sila, wag na lang kontrahin yun. 'Di ba? Unang-una, hindi mo naman sila nakakasama araw-araw. Hindi mo naman sila 'di ba? Wag mo lang kontrahin yun as long as hindi ka naman naaapektuhan. 'Di ba? Hindi naman sila nag-i-spread ng scam. 'Di ba? O kung sinasabi nung iba na nanloloko sila, niloloko din nila ang sarili nila, sila 'yon. 'Di ba? Inuulit ko hindi ito katulad ng paniniwala na tungkol dun sa peking multo nila Donsky, yung talaga kailangan talagang kalusin 'yon. 'Di ba? Dahil hindi talaga totoo 'yon kahit kailan. Ito kasing mga miyembro ng LGBTQ, let's say hindi nga sila totoong babae. 'Di ba? Pero yung puso nila yun eh. Kumbaga na-modify na nila yung heart nila na talaga sila ay babae. Kaya lang, syempre, yung side effect nun, na kung talagang paninindigan mo yon, you have to suffer the consequence. At kung handa naman kayong harapin yon, 'di ba? May mga sumusuporta din naman sa inyo. Go lang. 'Di ba? As long as na ito pinopromote nyo kasi mga miyembro ng LGBTQ equality eh. Tama? Equality kasi ang pinopromote nyo eh. Make sure nyo na equal talaga, hindi superiority. Minsan ko yan, hindi na equality yung nilalaban ng iba eh. Yung pagiging superior na, yung kailangan na pasintabi po yung kailangan gawan mo pa sila ng sariling restroom, 'di ba? Gawan mo pa sila pwede naman kayong mag-CR kung papayagan kayo sa pambabae. Okay lang, pero kung hindi kayo papayagan doon, kasi karapatan din naman ng mga babae 'yun no? Na hindi kayo payagan dahil syempre as babae papayag ba kayo na may kasamang Pero kung katanggap-tanggap naman na yung kasi may iba kasi na talagang
ginamit ang science para talagang baguhin yung appearance nila, baka payagan na rin kayo ng ano. Pero kung halimbawa, kung katulad ni Tito Mars, mag-CCR kayo sa pambabae, yung ganyan na itsura, I'm so sure hindi papayag yung ano, yung mga babae doon. 'Di ba? Case to case basis din naman. Kasi kung kung kayo ay nagparitoke naman na or mag-CCR kayo sa pambabae, I'm so sure yung mga babae, kayo ba mga babae, tatanggapin nyo ba yon? 'Di ba? Lalo na kung hindi nyo naman, may mga kasi na hindi nyo na na-identify kung babae talaga o hindi eh. 'Di ba? I'm so sure pa aanohin nyo na yun. Pero yung mga ganitong level kay Tito Mars, syempre, intindihin nyo kung pagbabawalan kayo doon. Doon kayo sa lalaki, siguro. 'Di ba? Kaya nga komplikado 'yan eh. Yan yung mga at hindi lang naman kayo nakakaranas ng mga ganyan. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko before, pagka mahirap ka, minsan hindi ka rin papansinin sa high-end na store. 'Di ba? Pag mukha kang mahirap. Ganon din 'yan. Yung mga matataba naman sa jeep, 'di ba, pinapababa. Nakakaranas din ng hindi lang naman kayo. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Yung mga ganyang diskriminasyon. Nag-aano ko ng tamang word eh. Ang tanong nyo, ako ba nakaranas? Nakaranas na ako niyan. Yung sa mall, yung pagpapasok ka, biruin mo, ang itsura ko kasi noon, since malapit ang SM Valenzuela dito, minsan pupunta ako doon, nakapambahay, hindi na ako naliligo minsan. Kasi may gusto lang akong kainin. Alam mo yon, yung pagkapapasok ko, todo kap-kap sa'yo. Ganun ba ako kamukhang, mukhang gusgusin? Samantalang yung mga todo forma sa harap ko, isang tingin lang sa bag papasok na, pero ako talagang pati naranasan ko yan, men, lahat. 'Di ba? Hindi naman tayo ligtas lahat diyan eh. Pati yung ano pa ba yung mga diskriminasyon na naranasan ko? Nakalimutan ko na. Pero naranasan ko yan. Madaming beses na. I'm so sure kayo din, yung mga OFW dyan, di ba? Sa ibang bansa, siguro dahil sa kulay nyo, nararanasan nyo rin diskriminasyon, di ba? Lahat tayo nakakaranas. Tanggapin nyo na po. Kaya kung may mga taong ganyan na nagmi-misgender ho sa inyo, tanggapin ninyo. Dahil hindi ho lahat ng tao alam yung mga ganyang klaseng eksena na mga... Correct. Hindi naman lahat ng tao alam eh. Depende na lang talaga kung sinasadya yung iinsulto ka talaga. 'Di ba? Pero kung yung halimbawa yung galing sa pagiging inosente yung pagtawag sa ng sir. Yung good morning sir, how may I help you? Tapos yung tinawag mo sa sir, aawayin mo agad, men. 'Di ba? Nasa naman yun eh, alam mo naman yung tonong ginagago ka lang sa hindi. mga pinagagagawa ninyo. Transgender ka, sabihin natin, kung totoong transgender ka at sa puso mo, babae ka, bakit hindi ka mukhang babae? Bakit hindi ka nagbibigay ng effort para magmukha kang babae? Correct. Pwede. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina, kung nag-effort ka na magparitoke ka, magpaano ka, I'm so sure tatanggapin ka naman as ma'am eh. Alam ba, automatic na yon na tatawagin kang ma'am. 'Di ba? Bibihira, siguro may magkakamali pa rin pag nahalata na 'di ba? Halimbawa, subconsciously alam na transgender ka. Pero kung yung aware sila, I'm so sure di naman magkakamali yung mga yan eh. Ma'am na ang itatawag sa iyo niyan. Bakit hindi ka nagpapapalit ng mga eksena mo, nagpapapayat, bakit hindi ka magpa-feminine ganyan, hindi ka kumilos, umasta, at magmukhang babae? Wag mong sasabihin sa akin babae ka dahil hindi ka babae, bakla ka. Ang dahil sa ka-feelingera mo, nakakala mo babae. Di ba, mag-effort ka.
Si Geraldine Roman, 'di ba? Ma'am na ang tawag sa kanya kasi mukha naman na talaga siyang babae talaga. 'Di ba? Sino pa ba yung mga ganyan? I'm sure si Rostom pagka imamam na rin 'yon, 'di ba? Pagka siya ay napunta sa pero may chance pa rin na magkamali. Pero napaka-slim na. Eka, tignan mo yung nangyari sa waiter. Napatayo ng 2 oras, nabigyan ng leksyon na pwedeng hindi na naman na mangyari kung tinanggap mo na lang sana yung sorry nung bata. Oo nga, 'di ba? Yung the time na nag-sorry yung waiter, tapos na yun dapat eh. Or halimbawa, kung gusto mong talagang malekturan yan, dun ka sa may-ari mismo, total kakilala mo naman eh. Para magkaroon sila ng gender awareness seminar. Pwede yun, pero yung ikaw mismo magle-lecture doon, hindi ko nakikita yung yung silbi nun. Matanda ka sa kanya, kitang-kita naman, di ba? Hindi mo naintindihan na yung mga waiter ay napapagod din yan. May mga trabaho yan. Gabi na, pagod na, kaya akala niya nagmukha kang lalaki sa paningin niya kahit mukha ka naman ho talagang lalaki pero hindi mo tinanggap. Masyado kang privileged, masyado kang pasikat. Yung mga ganitong klaseng bakla, yung inis na inis din ako eh. Na makaasta, akala mo mahamahadera, reyna-reynahan, mukha ka hong lalaki, hindi ka ho mukhang babae. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na transgender women are women. Transgender women ay mga babae, peste. Hindi kayo babae, bakla kayo. Pag tinawag kayo ng sir, huwag kayo magalit dahil yun yung katotohanan. Brutal Mukha kang lalaki. So yun yung yun nga yung sinasabi nito dito sa video na to na nakita ko. Yung 5 things Jude Bacalso loves about being a woman. Pero to be fair naman, mukha naman talaga siyang woman dito, no? Hi, I'm Jude Bacalso. I'm a geneticist by education, but I'm a travel writer and photographer by choice because it gives me free trips. What I love about being a woman is actually the unfair advantages that we have as a woman. You come into an argument looking like the weak one, and they'll never know when you have the upper hand. Don't let go once you get the upper hand. Number 2, they can think of you as wishy-washy, undecisive, and then you come in Talagang na talaga siya, nakaset na talaga sa isip niya na babae talaga siya. with plan A to Z. Number 3, fashion. If you are a woman, you can wear anything. Even what a man wears, you can get away with it. What I love about being a woman is people always assume that you are a good nurturer. It's only when you become that kind of mother that you realize that yes, the nurturing nature is a fact. It is there, and it feels good when people do learn and grow because of what you water to them. And the last thing that I love about being a woman is, as a trans woman, I love the fact that I have the greatest pleasures of taking off my bra at the end of the day and also scratching my balls. Ano yun? Hi, I'm Jude, and you can catch me on Kita. Hindi, to be fair, mukha naman talaga siyang babae dito. Yung mukha pero pag nagsalita na siya, mararamdaman mo na yung ipit. Ito, kamukha ito ng, alam mo yung parang mga, I'm so sorry baka may ma-offend na. Parang yung typical na mukha ng masungit na empleyado ng munisipyo. Di ba ganyan eh? Hindi, joke lang. Di ba? Pero, yun lang mga kababayan ko. So, ano masasabi nyo dito sa napag-uusapan natin? Di ba? Balik na naman ako linis ng kapaligiran. Yun lang po muna. Try ko magkaroon ng vlog mamayang gabi. Maraming salamat po.